Siya si Sophia Green, isang international agent na kilala sa kanyang talino, tapang, at liksi. Inatasan siya ng kanyang organisasyon na bantayan ng isang bilyonaryo na si Alexander Carter, na kasalukuyang nasa panganib dahil sa mga banta mula sa iba't ibang grupo. Nasa isang marangyang yate sila, kasama ang ilan sa pinakamayayamang tao sa buong Asya. Mag-isa lamang siya sa misyong ito, ngunit tiwala si Sofia na kaya niyang protektahan ang sarili niya at ang kanyang target. "One martini, please," mahinahong utos niya sa bartender habang tahimik na inoobserbahan ang paligid. Sa kanyang paningin, may mga nagsasayawan sa dance floor, may nagkukwentuhan sa mga sofa, at ang ilan ay abala sa pakikipag-usap tungkol sa negosyo. Ngunit sa kabila ng kanyang mahinahong kilos, alisto ang kanyang pandinig at paningin. Hindi pa rin niya makita si Hansel Stanford, ang pangunahing sospek na posibleng umatake kay Alexander. Inon niya ang earpiece at tinanong ang boss niya para sa karagdagang impormasyon. "Naka-blue suit siya, may maskarang Gino, at nasa kalbong bahagi siya ng paningin mo," sagot ng boss niya. Agad niyang nilaibat ang tingin at napansin ng isang lalaking matikas ang tindig. Hindi may kakaila ang karisma nito, kahit na natatakpan ng maskara ang mukha. Si Hansel Stanford. Ilang minuto niyang pinagmasdan ang lalaki bago siya nagdesisyong lumapit. Hindi siya nagpahalata na nakikinig sa usapan nito. "The deal is a deal, Mr. Carter. Kung ayaw niyo, I can give it to someone else." Malalim at malamig na boses ni Hansel ang narinig niya. Kahit ang tono nito ay may halong awtoridad at misteryo. "Huwag ka namang ganyan, Mr. Stanford. Mapag-uusapan din naman natin iyan. Tutal, ikakasal na ang anak kong si Anika," sagot ng kausap nito. Napataas ng kilay si Sofia. "Ikakasal?" tanong niya sa sarili. Bakit wala ito sa impormasyon na ibinigay sa kanya? Nang wala nang kausap si Hansel, naglakas loob si Sofia na lumapit. "Hi there, handsome," malumanay ngunit puno ng kumpiyansang bati niya. Tumigil sa pag-inom ng alak si Hansel at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Pasensya na, miss, ikakasal na ako," sagot nito na may bahagyang ngiti. Ngunit kilala ni Hansel si Sofia. Nakabangga niya ito sa Italy noong nakaraang taon, sa isang operasyon kung saan muntik na siyang mahuli dahil sa kaguluhang ginawa ni Sofia. Hindi niya akalain na dito pa sila muling magkikita. Mas maganda pa ito ngayon kaysa dati, ngunit hindi niya pinalasong ipakita na kilala niya ito. "Oh, talaga ba?" sagot ni Sofia habang bahagyang nakangiti. "Pero bakit narinig kitang sinabing ika-cancel mo ang kasal?" Napatakip ng bibig si Sofia matapos niyang masabi iyon nang hindi sinasadya. Napangiti si Hansel, ngunit hindi ito ordinaryong ngiti, may halong panunuya. "So, nakikinig ka pala sa usapan ng iba, miss. Masama iyan, ha?" tugon nito bago siya iniwan. Naiinis na nagpunta si Sofia sa restroom para ayusin ang sarili. Paglabas niya, narinig niya ang ingay ng kaguluhan. Nakita niya si Hansel na nakikipaglaban sa ilang armadong lalaki. Agad niyang nilabas ang baril niya na may non-lethal bullets, isang teknolohiya ng organisasyon nila na nagpapahimbing sa target nang hindi pumapatay. Isa itong mahigpit na patakaran ng kanilang grupo, bawal pumatay kahit kalaban. Ngunit naubos ang bala niya. Napamura si Sofia nang makita ang sitwasyon. Pinagtutulungan si Hansel ng 3 kalaban. Wala siyang magawa kundi makipag-hand-to-hand combat. Habang naglalaban sila, may malalakas na pagsabog sa paligid. Lumubog ang yate sa kaguluhan. Nakita niyang duguan si Hansel, nakahandusay at nawalan ng malay. Agad niya itong ainal-alayan. "Pagkabilang ko ng 3, tatalon tayo." "Okay," bulong niya. Nang tumango ito, sabay silang tumalon sa dagat. Ngunit bago sila makalayo, naramdaman ni Sofia ang matinding sakit sa tagiliran, tinamaan siya ng bala. Sa kabila ng ulan at malalakas na alon, pilit niyang iniligtas si Hansel. Mahigpit niyang hinawakan ang lalaki habang lumalangoy papunta sa ligtas na lugar. "Hindi kita iiwan," bulong niya sa sarili. "Ito ang misyon ko." Hanggang sa hindi na maramdaman ni Sofia ang kanyang mga paa at kamay dahil sa sobrang pamamanhid mula sa matagal na paglangoy. Sa huli, sumabay na lamang siya sa agos ng alon hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising si Hansel sa biglaang yugyog. "Ano ba? Natutulog ang tao?" Inis niyang sabi habang pilit na iniiwas ang kamay ng gumigising sa kanya.
Ngunit nagpatuloy ang pagtawag ng isang babae, "Hoy, gising." Napabalikwa si Hansel at agad na tumingin sa paligid. "Nasaan na tayo?" tanong niya, halatang nagpapanik. Nilaibat niya ang kanyang mga mata sa paligid, ngunit wala siyang makita kundi ang malawak na dalampasigan at gubat sa di kalayuan. "Saklolo, may tao ba dito?" sigaw nilang dalawa sa magkaibang direksyon. Halos magkanda-paos na sila sa kakasigaw, ngunit wala pa ring sumasagot. Gutom na rin sila, at hindi nila alam kung ilang araw na silang nasa lugar na iyon. Napasalamat si Sofia na buhay pa siya, ngunit damang-dama niya ang takot at kawalan ng pag-asa. Sabay silang naupo sa buhangin, parehong tahimik at iniisip kung paano sila nakarating doon. "Sino ka? At bakit tayo nandito?" tanong ni Hansel, basag ang katahimikan. Napakamot ng ulo si Sofia bago sumagot, "Ako si Sofia. Sofia na lang for short. Pero ang haba ng kwento kung ikukwento ko pa." Napangiti si Hansel, ngunit halata ang kalituhan sa kanyang mukha. Parang may kulang sa kanya, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. "Hindi ko maalala." "Sino ako?" tanong niya bigla. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. "Nagka-amnesia ka ba? Ikaw si Alexander Sanford. Isa kang bilyonaryo. Ikaw ang may-ari ng yateng sinasakyan natin. Pero noong anibersaryo ng kumpanya mo, biglang may nangyaring putukan. Ikaw ang target nila. Tapos, nandito na tayo," paliwanag ni Sofia. Nanatiling nakakunot ang noo ni Hansel. "May asawa ba ako? Girlfriend? Fiancé?" tanong niya, halatang naguguluhan. "Malay ko ba? Pero alam mo, single ako, always available," biro ni Sofia na sinabayan ng tawa. Napailing si Hansel. "Maloko ka palang babae. Pero bakit nasa yate kita noon?" Natigilan si Sofia. "Ah, kasi businessman ang tatay ko. Ako ang representative niya sa event mo. Pero baka isipin mo trespasser ako, ha?" Biro niya ulit. Ngunit sa loob-loob niya, may lihim siyang hindi kayang sabihin kay Hansel, na siya ay isang undercover agent na nakatalaga upang protektahan siya mula sa mga banta. "Hungry na ako. Hanap tayo ng pagkain," sabi ni Hansel, "sabay tayo." Tumango si Sofia at sinundan siya. Ngunit sa kanilang paglalakad, bigla silang nadulas sa buhangin, dahilan upang magkalapit ang kanilang mga mukha. Ramdam nila ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Agad silang tumayo, parehong umiwas ng tingin, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa gubat. Sa loob ng gubat, naunang maglakad si Hansel habang tahimik na sumunod si Sofia. Napahawak si Sofia sa kanyang dibdib, pilit pinapakalma ang kanyang puso. Biglang nagring ang cellphone niya. Dali-dali niya itong sinagot. "Hello, Jasper. Hanapin mo kami. Nawala kami ni Hansel. Hindi ko alam kung anong isla ito," bulong niya. Ngunit ang sagot ng nasa kabilang linya ay nagpaigting sa kanyang kaba. "Sofia, manatili kayo dyan. Delikado kung babalik kayo ngayon. Maraming naghahanap kay Mr. Sanford. Ingatan mo siya." Hindi makapaniwala si Sofia. "Ano ka mo? Paano kami mabubuhay dito? Walang pagkain, walang tulong." Ngunit bago siya makapagsalita pa, biglang sumulpot si Hansel sa likod niya, may dalang mga prutas. "Sino kausap mo? May signal ka?" tanong nito. Agad siyang nagpalusot. Wala. Time test ko lang kung may signal." Lobat na rin. Pinilit niyang ngumiti, ngunit halata ang kaba sa kanyang mukha. Habang kumakain sila sa dalampasigan, biglang may bumagsak na sibat sa tubig. Napabangon sila, alerto. "Telma, may ulam na tayo," sigaw ng isang matandang babae mula sa di kalayuan. Agad silang lumapit sa matanda, nagmamakaawang tulungan sila. "Mamang, tulungan niyo po kami. Naligaw kami." Dinala sila ng matanda sa kanyang bahay, kung saan nakilala nila ang kanyang asawa. Doon nila nalaman na nasa isang tagong isla sila sa Batanes. Pinakain sila ng mag-asawa at pinahiram ng damit. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, naramdaman nila ang init ng pagtanggap ng matanda. Habang natutulog sila sa maliit na sala ng bahay, magkatabi ngunit magkahiwalay ng direksyon, isang bagay ang malinaw kay Sofia, kailangan niyang protektahan si Hansel, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng sarili niyang buhay. Giniginaw na giniginaw si Sofia habang tahimik na nakadapa sa gilid ng banig. "Ano ba? May pagka-gentleman ka naman," reklamo niya kay Hansel, na tila walang pakialam sa kanyang sitwasyon. "Oh,
Pwede ka naman siguro sumiksik dyan, inis na bulong ni Sofia habang sinisikap niyang iayos ang sarili. Nag-aagawan sila ng kumot hanggang sa sumuko na si Sofia. Oh, isaksak mo sa baga mo. Pabayaan mo akong mamatay sa ginaw, pagdadrama nito sabay talikod. Hindi naman natiis ni Hansel ang babae kaya't kinumutan niya ito. Kumuha na lang siya ng maliit na tela para sa sarili. Okay na rin ito kaysa makipag-away pa, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa dahil sa kaluskos mula sa kusina. Si Hansel ay tumulong kay Grandpa Joe sa pagsibak ng kahoy, habang si Sofia naman ay abala sa kusina kasama si Grandma Rose, nagsasaing at naghahanda ng agahan nilang apat. Sa gitna ng pagkain, napag-usapan nila ang kanilang plano. Siguro hahanap kami ng paraan para makapagpaabot ng balita sa mga pamilya namin, sabi ni Hansel habang maingat niyang inalisan ng tinikang isda bago ilagay sa plato ni Sofia. Napatingin ang dalaga, hindi makapaniwala na siya'y pinagsisilbihan. Hanggat wala pa kayong solusyon, dito muna kayo, ani Grandma Rose, ngumingiti. Masaya kami ni Grandpa Joe na may kasamang kabataan dito. Habang nag-uusap, biglang nagtanong si Grandma Rose, alam mo, Gino, bagay si Sofia at Hansel, ano? Naubo ang dalawa sabay agawan ng tubig, parang mga bata. Natatawa lang ang dalawang matanda habang pinagmamasdan sila. Pagkatapos ng agahan, sumama sina Sofia at Hansel kay Grandpa Joe sa pangingisda. Mano-mano ang paraan, gamit ang pana at lambat. Habang abala si Sofia sa paghahanap ng isda, biglang naunahan siya ni Hansel sa pagtusok ng isda gamit ang pana. Ako dapat ang nauna, inis na sabi ni Sofia. Ngunit ngumiti lang si Hansel, tila nanunukso. Ang baguhan talaga, biro niya. Sa sobrang inis, lumayo si Sofia at nagdesisyong mangisda mag-isa. Hindi niya namalaya na napalayo na siya sa grupo. Nang mapansin niyang wala na si Hansel at ang matanda, sinimulan niyang maglibot para hanapin ang daan pabalik. Biglang sumulpot si Hansel mula sa likod. Pati dito sinusundan mo ako, tanong ni Sofia, halatang naiinis. Sinundan kita kasi alam kong maliligaw ka, sagot ni Hansel na may ngiti sa labi. At least sabay tayong maliligaw, dagdag pa nito, na lalong ikinainis ni Sofia. Pagod na silang dalawa, kaya't naupo sila sa buhangin. 3 isda ang nahuli ko, hindi na masama para sa baguhan, pagmamalaki ni Sofia. Napangiti si Hansel. Kagabi, may napanaginipan ako, biglang sabi ni Hansel. Parang nangyari talaga ito sa akin bago ako mawalan ng alaala. Nasa malaking bahay daw ako, kumakain kami ng pamilya ko, pero biglang may putukan. Paglingon ko, duguan na ang mommy at ate ko. Tahimik na nakinig si Sofia, ramdam ang lungkot sa boses ng lalaki. Ang lungkot pala ng buhay mo, mahina niyang sabi. Ako rin, hindi naging madali ang buhay. Iniwan kami ng nanay ko para sa ibang lalaki. Ang papa ko, maagang namatay. Kaya simula bata pa, nagsikap na akong magtrabaho para mabuhay. Nagkatinginan sila, tila may kakaibang koneksyon na nabubuo. Ngunit bago pa man sila makapagsalita pa, tinawag na sila ni Grandpa Joe. Tumayo sila, ngunit bago pa makalayo si Sofia, bigla siyang hinalikan ni Hansel. Mabilis lang iyon, ngunit sapat para magpatibok ng puso ng dalaga. Naiwang tulala si Sofia habang papalayo si Hansel kasama si Grandpa Joe. Tahimik si Hansel, nakatulala sa malawak na dagat. Ang mga alon ay tila sumasalamin sa kanyang malalim na iniisip, habang si Sofia naman ay nakaupo sa tabi niya, pinagmamasdan ang kanyang tahimik na anyo. Ganito na ang naging takbo ng kanilang buhay sa loob ng 1 buwan sa isla, isang tahimik ngunit nakakapanatag na pag-iral. Unti-unti, nasanay sila sa simpleng pamumuhay, na parabang ang mundo sa labas ng isla ay isa na lamang malabong alaala. Sa kabila ng lahat, nahulog ang loob nila sa isa't isa, isang damdaming pilit nilang itinatanggi, ngunit hindi may tatago mula sa matalas na mata ng 2 nakatatanda na kasama nila sa isla. Ang mga palihim na tingin at ngiti ng dalawa ay hindi nakaligtas sa pansin ni na Lolo Joe at Lola Rose, na masaya namang nasaksihan ang unti-unting pag-usbong ng pagmamahalan. Isang araw, habang naliligo sila sa dagat, biglang sinabuyan ni Hansel ng tubig si Sofia. Sa gulat, napatawa ang dalaga at agad siyang gumanti. Ang simpleng laro ay nauwi sa habulan sa dalampasigan, na parang eksena sa isang pelikula. Tumakbo si Sofia,
Tumatawa, habang hinahabol siya ni Hansel. Sa wakas, nadakip siya nito at mahigpit na niyakap mula sa likod. Napuno ng tawanan ang paligid, ngunit unti-unting nagbago ang kanilang mga tingin. Nawala ang lahat sa kanilang paligid, ang tanging mahalaga ay ang presensya ng isa't isa. Dahan-daang lumapit ang kanilang mga labi, ngunit bago pa man magtagal ang sandali, biglang napapikit si Sofia, natatakot sa sariling nararamdaman. Sa kabila ng saya, may takot na bumalat kay Sofia. Alam niyang darating ang araw na kailangan nilang bumalik sa realidad, sa mundo kung saan siya ay walang pamilya at si Hansel ay may sariling buhay. Gusto niyang ipaglaban ang nararamdaman niya, ngunit natatakot siyang sumugal. Isang linggo na ang nakalipas mula nang may nangyari sa kanila sa gubat, isang sandaling hindi nila pinagsisihan ngunit hindi rin nila pinag-usapan. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang pagiging buo sa isla, kasama ang mga taong itinuring siyang pamilya. Ngunit dumating ang tawag mula sa kanyang boss, si Adrian, na nagsasabing maaari na silang bumalik. Bagamat nagpoprotesta ang puso niya, alam niyang ito na ang tamang oras upang aminin ang nararamdaman. Sa huling gabi nila sa isla, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Hansel, may aaminin sana ako sa'yo, nauutal niyang sabi. Tumitig si Hansel sa kanya, ang mga mata nito'y puno ng kaba at pag-asa. Sabihin mo lang, Sofia, sagot nito. Huminga ng malalim si Sofia bago nagsalita, mahal kita. Ngunit bago pa man makasagot si Hansel, bigla itong napahawak sa ulo at napasigaw sa sakit. Hansel, anong nangyayari sa'yo? Tarantang sigaw ni Sofia. Agad siyang tumawag sa dalawang nakatatanda, at sama-sama nilang dinala si Hansel sa bahay. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, tuloy-tuloy ang sigaw ng binata hanggang sa nawalan ito ng malay. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital, sigaw ni Lola Rose. Sa tulong ng kanilang apo na si Lucas, isinakay nila si Hansel sa bangka at naglayag patungo sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa ambulansya, mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kamay ni Hansel, tahimik na nanalangin na sana'y maging maayos ang lahat. Hindi niya pa naririnig ang sagot nito, ngunit alam niyang darating ang tamang oras para dito. Sa gitna ng kaba at takot, isang bagay ang malinaw sa kanya, handa siyang sumugal para sa pagmamahal na ito, kahit ano pa ang mangyari. Na ospital. Maraming bantay at hindi pinapasok si Sofia kahit anong pilit niya nang biglang dumating ang isang sopistikadang babae at tiningnan si Sofia ng masama. Don't let her come inside. Do you understand me? Utos nito sa gwardiya. At sino ka naman para utusan sila? Matapang na tanong ni Sofia sa babae. Ako lang naman ang fans ng lalaking kasama mo, si Isla kalat na ito sa buong bansa at talagang tinago mo talaga siya sa akin, napakawalang hiya mo. Sigaw nito sabay sampal kay Sofia. Hindi ko siya tinago, nawala din naman ako at kung talagang PNC ka niya bakit tapo wala kayong singsing doon, natigilan ng babaeng kaharap nito sabay irap at hindi na siya pinansin. Wala nang choice si Sofia kundi magkunwari na nurse para makapasok lang. Dumaan siya sa likod ng ospital nang nakita ang locker ang swerte niya dahil may naiwang bukas kaya sinuot niya ito. May face mask na din siya. Iniba niya ang hairstyle parang walang makapansin. Pumunta agad sa ng nurse station. Where's the chart of Mr. Stanford? Pilit ding iniba ni Sofia ang boses pero tinitignan talaga siya ng nurse sa counter. Akala ko ba magbe-break ka muna, Mika? Bakit ang bilis mo naman at saka bakit naka-face mask ka sa ganda mong iyan itatago mo kung pwede lang manampal ginawa niya na. Naiinip na siya. Tinawag ako ng kalikasan tapos bigla na lang naging masama ang pakiramdam ko kaya ibigay mo na at paalam akong mauunang umuwi. Tapusin ko muna ang pasyente ko. Tumango naman ang nurse na nasa counter sabay sabing, pagaling ka. Ewan niya pero ang engot ng babae, ang dali niyang ikutin. Pinuntahan ni Sofia ang room na nasa chart, meron din itong mga gamot tapos ang resulta ng test nila, ang bilis naman. Parang nag-iisang oras pa lang sila dito ah. Kumatok muna ito, dahil may mga boses na nasa loob nag-uusap. Binuksan niya ito at nakita niya ang dalawang tao sa loob kasama ang bruhang nasagutan niya sa entrance at isang matandang lalaki. Dumiretso agad siya sa Ivy Hansel, wala pa rin itong malay. Ano daw ang resulta nurse? Napakislat naman sa gulat si Sofia nang tinanong siya ng matanda. Pupunta daw po dito ang doktor at siya na po mag-e-explain ng lahat. Buti at nakasagot agad ito.
Tahimik na pinagmamasdan niya kanina si Sofia. You look familiar. Saan ba kita nakita ang nunal mo sa gilid ng ilong? Pakitanggal ka ng face mask mo. Tumambol ng malakas ang puso ng dalaga, hindi alam ang susunod na sasabihin. Nakatingin din kasi ang matandang lalaki, hinihintay ang gagawin o sasabihin ni Sofia. Kasi nilalagnat po ako, sinisipon baka kasi mahawa ang mga pasyente, mas mabuti mag-face mask na taking. Nagpacking si Sofia para kapanipaniwala, sabay ayos ang face mask niya para hindi nakita ang nal niya sa gilid ng ilong. Tiningnan naman siya ng babae and may pandidiri. Okay, gawin mo ng trabaho mo at umalis ka na, at saka nga pala tito, ituloy na natin ang kasal namin ni Hansel. Bakit kasi umayaw siya? Nakahanda ng lahat-lahat, makol ng moldit ang babae, kaya natigilan si Sofia sa pag-aayos ng higa ni Hansel. Bisitahin niya ito araw-araw, hindi natin siya mapipilit, ayaw niya daw, hindi pa siya handa. Alam mo naman kung gusto ng lalaki ay wala na akong magagawa pa, ba? Hintayin na lang natin na gumising siya, baka kasi mag-iba pa ang desisyon niya, pagkukumbinsi ng matanda sa babae. At payag na payag ang matanda para sa kasal nila. So ang matandang ito'y ama ni Hansel. Naramdaman ni Sofia ang pagpilipit ng sakit sa puso niya. Dumaan muna siya sa harap nilang dalawa. At umalis na. Ayaw niya nang makinig at parang ikakasal talaga ang lalaki. Wala na ba silang pag-asa pa? O tapos ka na ba? Nasabi ko na kay boss sa masama ang pakiramdam mo, uwi ka na lang daw at email mo lang sa kanya kung kaya mo nang pumasok. Tumango si Sofia nang wala sa sarili, wala siyang lakas na magsalita pa o kahit nga maglakad, sadyang pinipilit nilang ang sarili na ipagpatuloy ang paglalakad kasi baka mabuko pa siya at mabulilyoso ang plan niyang pagbisita kay Hansel bukas. Umuwi si Sofia sa kondo niya, parang may kulang sa puso niya. Ang gusto niya na ngayon ay may akap at makita ang ngiti ni Hansel. Hindi na siya kumain ng hapunan dahil wala naman siyang ganpang kumain. Nakatulugan ni Sofia ang pag-iyak, nasasaktan siya para kasing wala na siyang dapat pang habulin. Parang tapos agad ang laban, ipaglalaban niya pa ba ang pagmahal niya kay Hansel? Naalala ni Sofia ang payo ni Lolo Telma sa kanya, kung mahal mo ipaglaban mo. Alam mo ba, hindi payag ang pamilya ni Lolo Jin mo sa relasyon namin dahil mahirap kami, tapos ang pamilya nito ang mayaman. Isa lang ang natutunan namin kaya kami naging masaya ngayon ay ipaglaban namin ang relasyon namin. Kaya kung may oras man na papapiliin ka, piliin mo ang lumaban, susuko ka. Kung ayaw niya talaga saw. Napabangon si Sofia, wala na sana siyang bal na pumunta sa ospital, pero sa naisip na yun ay mas naging matapang siyang ipaglaban si Hansel. Ika-cancel naman dapat talaga nilang kasal. Nabanggit niya ng lalaki sa kanya na wala itong minahal kahit sino at panghahawakan niya ito. Pinapasok naman si Sofia ng card dahil sa suot niya, hindi naman pala sobrang higpit na seguridad dito. Oh, okay ka na ba? Baka mabinat ka, alalang wika ng nurse. Okay na ako, medyo sipon na lang kaya kailangan pa rin mag-face mask. Tumango ang babae at walang dalawang isip na binigay ang gamot at chart para kay Hansel. Dahil nakalagay ito, baka itong nurse na disguise niya ay specialized talaga kay Hansel. Kumakabog ng malakas ang puso ni Sofia. Base sa sabi-sabi ng mga nurse dito sa loob ng ospital, gising daw si Hansel. Kumatok muna ito bago pumasok. Bumungad ang babae na pilit na hinahalikan si Hansel. Galit na napatingin sa kanya ang babae. Napaka-wrong timing mo talaga, masungit na sambit nito. Napayuko naman si Sofia, hindi dahil nahihiya at nasasaktan, baka kasi makita pa nito ang pag-irap ni Sofia. Para sa gamot niyo, sir, hindi na pinansin ni Sofia ang babae. Nakamasid lang si Hansel sa kanya at parang may biglang alaalang gustong pumasok sa utak niya, pero nung pinilit niya itong maalalay, medyo sumakit ang ulo niya. Ano ba, nurse? Gawin mo naman ang maayos ang trabaho mo, gustong sagutin ni Sofia ang babae. Nurse lang naman, akala naman doktor. Bakit ba kanina mo pa ako tinatawag na Han? Ano ba kita? Naguguluhan si Hansel sa nangyayari. Parang may mali ako. Ako ito si Olivia, magiging asawa mo. Nagkatampuhan lang tayo kaya na-schedule natin ang kasal. Napo-frustrate na si Anika sa pagpapaliwanag sa lalaki. Hindi na niya alam kung ano pa ang rason niya dito bago maniwala sa kanya. Mahal ba kita? Bakit hindi kita maalala? Ano bang nangyari? Masasakit ata ang ulo niya sa nangyayari. Oo naman, mahal mo ako. Kaya nga tayo ikakasal, di ba? Pero mahal mo na lang kasi ang marriage contract na ito. Baka kasi maaga ka pa ng iba sa akin, mahal na mahal pa naman kita. Halos masuka si Sofia sa sinasabi ng babae. Hindi ba nahal ata ni Hansel ang plastic nito?
Bakit naman kasi pinipilit? Bigla na lang lumabas sa bibig ni Sofia iyon. Anong sabi mo? Bakit ka nakakasala dito? Sino ka ba sa tingin mo? Maangas na anin ng babae sa may hablat ng face mask niya kaya lumabas ang buong mukha niya, nakita niya ang gulat sa mata ng babae. Abot, bakit nakapasok ka dito? Sugod nito sabay kaladkad kay Sofia pero pumipiglas ito. Binibisita ko si Hansel, bakit ba? Takot ka na malaman niya kung ano talagang nangyayari, gusto mong lasunin ang utak niya. Sumugod din si Sofia sabay tulak sa babae, kung talagang wala lang saw ito dapat pagbigyan mo akong makausap siya. Bangumitngit sa galit si Anika habang nakatingin sa nakagising si Sofia. Hinarap ni Sofia si Hansel sabay lapit, nakatingin lang ang lalaki sa kanya, hindi nito mabasa kung anong iniisip base sa ekspresyon nito. Ako ito si Sofia, nakasama mo sa lumubog na barko, tapos hindi ko alam bakit nawalan ka ng alaala. Namuhay tayo ng tahimik sa isla kasama sila Grandpa Joe at Grandma Rose. Ba naaalala mo pa rin ba kami? Masayang paalala nito sa binata, pero sigaw ang sagot nito. Aray, ang sakit ng ulo ko, sigaw nito, kaya winaksi siya ni Anika sabay dalaw sa binata. Pinundot ni Sofia ang emergency button, natataranta na din siya. Umalis ka na dito. Nakita mong ginawa mo, mas sumasakit ang ulo niya sa ginawa mo. Huwag ka nang babalik dito, kung hindi ipapalit na kita sa pulis, sigaw ni Anika kay Sofia na nanlulumo sa sakit. Hindi na siya kilala ng mahal niya, tuluyan na siya nitong kinalimutan dahil wala na sila sa isla. Sana doon na lang kami habang buhay para hindi niya malimutan si Sofia. Pinanghahawakan ni Sofia mga tingin nito, pero bakit humantong sa ganito? Okay ka lang ba, Mika? Bakit nakayuko at matamlay ka? Salubong sa kanya ng nurse na nasa nurse station. Nung tinaasan ni Sofia ang tingin ay doon nagulat ang babae. Impostor ka, gulot na sigaw nito. Nagpatawag agad ito ng guard para palabasin si Sofia. Wala na rin namang lakas si Sofia para lumaban, hinayaan niya na lang dahil doon ay mas naging mahigpit ng ospital. Ilang linggo na walang palya sa pagbisita si Sofia kay Hansel, kahit anong pagtatago at ay nahuhuli at nahuhuli talaga siya. Mga 3 linggo din ang inilagi ni Hansel sa ospital. Alam ng lahat dahil isin na publiko ito. Unti-unting bumalik ang alaala niya pero nalimutan pa rin niya ang nangyari sa isla. Nakakalungkot pero hindi susuko si Sofia. 1 buwan na hindi na dinalaw ng kanyang regla si Sofia. Nag-aalala ito pero dahil nakita niya ang poster sa gilid ng kalsada nang bumibili siya sa convenience store na hiring ng secretarial position ang niya ni Hansel. Dahil matanda na ito, sa sobrang tuwa ni Sofia ay pumunta agad siya sa kondo niya at kinuha ang lahat ng requirements. Pagkatapos pumunta agad siya sa main office ni Hansel. Mahaba ang pila, halos babae ay nag-a-apply para maging sekretarya ng binata. Miskaw pa ituusad ng pila. Naiinip na tanong ng katabi ni Sofia, wala pa kaming HR tapos si Sir Hansel nasa Italy kaya hintay lang tayo ng ilang oras o minuto pa. May parte sa puso ni Sofia ang malungkot, wala pala ditong lalaki, bale gagalingan na lang niya sa pagsagot mamaya para makapasa siya. Ang iba busy sa pagmi-make up, ang iba nag-uusap-usap. Hi ate, anong poses in-applyan mo? Tanong ng katabi ni Sofia, kaya binalingan niya ito a secretarial position. Ikaw ano? Iyo sa finance manager po. Kakatapos ko lang, hoping na makapasok. Ilang kumpanya lang ang pinuntahan ko, sinasabi ayaw nila sa fresh graduate kaya sana matanggap ako para may karanasan na din ako. Gumiti si Sofia sa babae, sana nga matanggap ito. Hindi talaga maintindihan ng mga may-ari ng kumpanya, gusto nang nakatapos na pag-aaral pero AYW sa fresh graduate parang nakikipag, baka dumating din ang HR kaya umuusad na ang pila. Naghintay pa ng 2 oras si Sofia. Masinop na hinihintay na tawagin ang pangalan niya. Ate, natanggap ako. Balita ng katabi niya. Ngumiti ang dalaga sa kanya sabay sabi ng congratulations. I'm sorry to announce everyone, the secretarial position is already taken. You can all go home. Thank you for the time. Napatayo si Sofia. Ma'am, kanina pa po ako dito, baka pwede mo naman akong eye testing. Promise hindi kayo magsisisi. Pagmamakaawa ni Sofia pero umiling ang babae. Lumabas ang HR kaya nakita niyang eye case na. Ma'am, please just try me. Hamo ni Sofia kaya napataas ng kilay ang HR sabay sabing sige pumasok ka. Kinakabahang pumasok si Sofia. It's now or never, ito na lang ang sagot para mapalapit siya kay Hansel. Kung hindi siya nito naaalala edi ipapaalala niya ng unti-unti. So I was straight to the point. Bakit dapat ka namin tanggapin? Strict ang tanong agad nito. Because I believe in my credibility, skills and capacity. I know that this company needs me. Confident na sagot ni Sofia sabay tapon ng ulo niya para hindi makita ng babae ang pagkakaba niya. Okay, sa susunod na linggo uuwi si Mr. Stanford kaya may oras pa kaming pumili kung sino karapat-dapat sa posisyon na ito kaya don't feel late tomorrow. 7:30 nakakatayo agad ang dalaga at natutuwa na nakipagkamay si HR. Umuwi si Sofia na may ngiting tagumpay. Nami-miss na niya si Grandpa Joe at Grandma Rose, kung saan na may telepono lang sila ay nakamusta niya na ito. Alam naman siguro nila na maayos ng lagay ni Hansel dahil may radyo naman sila. Kinabukasan naka-off
Attire si Sofia nakatingin sa tambak na binigay na trabaho ang kalaban niya sa secretary position ay busy rin sa kakgawa ng kanyang parte nang tiningnan niya ito at tiningnan din siya nito sabay irap mainit ang dugo sa kanya ng kalaban kung sino ang mas magaling yun ang magiging sekretarya ni Hansel kaya kahit walang karanasan sa pagiging sekretarya si Sofia ay gagawin niyang lahat lumipas na ang isang linggo nahihirapan pa din silang pumili kung sino ba talaga sa kanila ni Sofia o ni Lauren kakapasa lang nila ng financial report sa HR para ipakita na deserve sila sa posisyon na ito na lang ang huling gagawin nila para malaman ang resulta alam mo kung ako sayo umuwi ka na lang mukha naman na matatalo din kita at least hindi masasayang ang mga efforts mo, ba friendly advice lang naman yon litan niya nito sa may taas ng kilay kay Sofia pero si Sofia ay binigyan lang siya ng iti ngayon pa ba ako susuko kung mamaya iaanunsyo na kung sino para sa posisyon na ito ano ka ba kung hindi para sa akin ang posisyon na ito pwede naman ng iba dyan masyado mong pinapakita na bothered ka sa akin iisipin ko na niyan ako ang pipili pang-asar ng dalaga sabay taas ng mango shake niya na mumula naman na umalis sa harap ni Sofia si Stacy yan ang napapala niya siya naman ang una tinapos lang ni Sofia so ito na nga resulta nakita namin na magaling kayong dalawa pero may nag-stand out talaga hindi ito bias o one-side decision kundi pati na din ang team ko pinag-usapan na namin kasi dalawa kayong deserving ng spot na ito pero unfortunately isa lang ang pupwede yun ay si napadasal si Sofia sa hangin ito na lang talaga ang sign niya kung hindi pa ito siguro hindi na talaga sila para sa sarili si Miss Georgina Alegre na patalon sa tuwa ang dalaga ito na talaga ang para sa kanya binati siya ng mga tao sa paligid nakangiti naman siya at nakipagkamay sa HR humanda ka na kasi bukas dadating na si Sir Hansel alam mo naman ang mission vision ng kumpanya and bang dapat gawin at hindi. Dapat gawin maligayang pagbati ulit Miss Sofia umuwi si Sofia na masaya naghahanda ng konting pagkain si Sofia para ay celebrate ang pagtanggap sa trabaho at sa wakas makikita na din niya ang pinakamamahal yung si Hansel sa kabilang banda si Hansel naman ay nakatingin sa bintana ng eroplano malalim ang iniisip kahit na bumalik na unti-unti ang alaala niya parang may kulang pa talaga kakausap niya lang si daddy niya itutuloy ang kasal nila ni Anika sa susunod na buwan may pinag-awayan daw sila ni Anika at Hansel kaya kinansel muna ni Hansel ang kasal pero bakit meron sa puso niya na hindi naniniwala pero dahil malaki ang respeto niya sa ama ay sinunod niya ang sinabi nito isa pa sa nagpapalalim ng isip niya ay kakapasa lang ng Ross ang natanggap na sekretarya niya at dun niya nalaman na ang peking nurse ito ang katakataka pa ay hindi gusto ni Anika nang kausapin niya ito dahil masama daw ito gusto daw nito sirain ang relasyon nila na ipinagtaka naman ni Hansel buti na lang ay hindi nito alam na magiging sekretarya niya ito wala naman sigurong ikakatakot si Anika kung tungkol sa pag-agaw dahil hindi siya magloloko panghuling tanong sa isip niya bakit parang walang nararamdaman na something special si Hansel sa kanyang PNs kuno mas madalas na din sumasakit ang ulo niya at pag sumasakit may naalala siya pero bury ang lahat nasa isla daw siya masaya at may kasamang babae kinuwento ito ni Hansel sa ama pero ang sabi lang nito si Anika yun pero iba talaga kinabukasan ngiti agad ang bunga ni Sofia sa mga katrabaho niya nasabihan din si Sofia na maya-maya nandito na ang CEO which is si Hansel. Sobrang nag-ayos talaga siya ng sarili para lang dito. Ayaw niya naman at saka siya sa pagtingin ni Hansel. Nakatalikod ang dalaga, busy sa pag-ayos and dust and biglang bumati lahat ng tao. Nilinggan niya at direkta agad itong napako kay Hansel. Sobrang pogo nito sa kanyang Americano suit, bagong gupit ganito at mas gumwapo siya. Halos ibang-iba na nga siya, parang hindi na ito. Nakasama niya sa isla, tumigil ito sa harapan ng dalaga. Tumayo agad ng maayos si G, magandang umaga, sir. I am Sofia Alegre, ang bago mong sekretarya, nauutal na pakilala ni Sofia. Paano ba naman, nakakalusaw ang tingin nito sa kanya kahit malamig ito. I know, ibigay mo sa akin ng reports mo for the past few days na wala ako dito. Binigay agad ni Sofia ang pinakamadaming folder, nakahanda na siya dito. Ang pinagtataka niya lang ay bakit parang wala itong reaksyon na ang dalagang ito ang kanyang sekretarya dahil nasaksihan niyang nangyari sa ospital. Buong araw silang busy sa trabaho, wala nang oras si Sofia na kausapin ang lalaki dahil kung gagawa siya ng galaw para makausap ito pero lagi siyang binibitin. Katulad ngayon, kausapin niya lang tapos may tumawag agad. Magtatatlong linggo na din siya, kilalang kilala niya na ang bagong ito at mas lalong lumala ang sintomas na magaganap sa buhay niya. Hindi niya alam kung tungkol lang ba ito sa regla niya o sobrang stress. Pwede na ba tayong mag-usap o mamaya na lang si dinner para sa sekretaryang katulad mo? Ang weird mo pero ang pamilyar mo
Oo, kilala kita sa ospital pero parang meron pa eh. Naguguluhang wika ni Hansel sabay kamot ng ulo pilit na inaalala. Nabuhayan naman ng dugo si Sofia. Oo, ako ang kasama mo si Sir. Tumatawag daw si Miss Annika, hindi niyo daw sinasagot. Pupunta daw kayo sa reception ng kasal niyo. Singit ngong isang babae kaya ang sasabihin sana ni Sofia ay nawala na sa isipan niya. Sige, maghintay ko muna Miss Alegre, kakausapin kita mamaya sa kung anong concern mo ahito, sabay talikod at sinagot ang tawag. Kumirat ang puso ng dalaga, matamlay siyang bumalik sa das niya. May balak din siyang mag-resign na kasi ito lang naman ang sign na hinihintay niya, at least narinig niya na hindi na kailangan pa ng paliwanag, ito na iyon eh. Natapos ang trabaho na matamlay at hindi kumikibo si Sofia. Napansin ito ng mga katrabaho niya at ni Hansel. Tapos niya na din ay type ang resignation letter niya, tapos may balak siyang magpatingin sa yubi niyang kaibigan sa susunod na araw. Pumasok siya sa elevator, kapasar na sana pero may kamay na pumihil si Hansel pala, bukas ang 3 butones ng damit at mukhang pagod na pagod. Nanatiling tahimik si Sofia. Akala ko baka kausapin mo ako. Bakit ang tahimik mo? Tiningala ni Sofia ang binata. Hindi siya nagsalita, sadyang pinagmamasdan lang lalaki. Alam mo ang pogi mo sobra. Isa lang hiling ko, pwede mo ba yung tuparin? Unti-unting tumango si Hansel at doon na napatulo ng luha si Sofia. Gusto kong maging masaya ka ha sa desisyon mo sa buhay mo, sa lahat-lahat, iyon lang naman ang gusto ko. Salamat sa lahat sa pagpapasaya mo sa akin habang nasa isla tayo. Maraming salamat sa pagbigay sa akin ng isang totoong pamilya kahit sa sandaling panahon lang, mahal na mahal kita Hansel. Biglang bumukas ang elevator, nasa tamang floor na si Sofia. Hanggang sa muli Polem, ito ang huling nasabi ng dalaga sa binata sabay alis. Naiwan naman si Hansel na mabigat ang pakiramdam, parang may bato na dumagan sa puso niya, may isang luhang tang-ulo din, hindi niya alam kung bakit pero dahil ang sakit siguro ng sinasabi nito at sa paano nito nalaman ang nasa isip niya ang isla na may kasama siyang babae na hinding-hindi magiging si Annika. Nagsisinungaling ang daddy nito at si Annika, dapat niya itong kumprontahin. Kakauwi lang nito kaya kumprontahin ni Hansel ito. Nagtatawanan si Annika at ang daddy nito. Sabihin niyo nga ang totoo sa akin, anong nangyari sa akin noong araw ng anniversary ng kumpanya? Bungad na tanong ni Hansel sa tatlo kaya napatahimik sila. Ano ka ba Hansel, may honey na bago ka nga tapos nawalan ka ng malay tapos wala ka nang maalala, sagot ni Annika sabay lapit dito at sabay yakap. Nakatingin pa din si Hansel sa amo nito, alam niya na nagsisinungaling ito. Sa kabilang banda galing si Sofia sa headquarters nila dahil pinapatawag ito, nakausap niya na din ang boss niyang si Adrian tungkol kay Hansel. Nalulungkot man ito para sa babae ay wala naman siyang magagawa para dito. Sinabihan pa nga ni Adrian kung gusto nitong kausapin si Hansel pero hindi ito pinayagan ni Sofia. Nasa desk day ni Hansel ang resignation letter nito, hindi na nasabi ni Sofia sa elevator kahapon dahil sobrang emosyonal niya. Siguro nalaman na nun papunta siya ngayon sa clinic ng kaibigan niyang Umi, kaibigan niya ito ng college, para magpatingin. Sobrang irregular na ng buwan ng dalaw niya bago ang Tesay. Nagkamustahan na sila, buti pa ang kaibigan niya masayang may anak at asawa na. Kinakabahang nakatingin si Sofia kay Clara. Congratulations Rag, inabuntis ka, maligayang sabi ni Clara. Ang kaibigan na Ob ni Sofia nakatulala at napaluha si Sofia, buntis ito, magandang balita ito pero natigilan ito dahil sa kaisipang ikakasal ang papa niya sa iba. Napaluha na lang siya, mas inaga ata ang kasal ng dalawa base sa balita. Bukas na ang kasal ni Annika at Hansel at sobrang kapal ng mukha ni Annika dahil inimbita talaga nito si Sofia. Wala naman siyang balak na pumunta, hindi siya masukista para saktan ang sarili. Nabubuhay siya ng masaya para sa kanyang sarili at sa anak niya. May balak din si Sofia na bisitahin si Grandpa Joe at Lola Delma para mangguste, baka magbakasyon na din. Kinabukasan suka ng suka si Sofia, morning sickness daw ito sabi ni Clara. Normal sa isang buntis, binalik siya sa pagtulog pero hindi na ito nakabalik sa tulog. Bumangon ng babae at nagluluto na lang ng umaga niya at ng baby niya, healthy foods ang niluto. Sabay bukas ng TV, bumungad dagan ng simbahan kung saan live na naghihintay ang lahat sa pagdating ng bride na si Annika. Pinatay ito ni Sofia, biglang nagring ang cellphone ni Sofia. Napakunot ang noo ng dalaga dahil sa Adrian ito, sobrang weird kasi ang aga pa. Hello, napatawag ka, kailangan mong itigil ang kasal. Lensal at Annika, natatarantang sigaw nito kaya napatayo si Sofia sa sobrang gulat. Ha? Bakit ko naman gagawin iyon? Naguguluhang tanong ni Sofia kay Iros kasi ito.
Bumaba ka, nandito ako sa baba ng kondo mo, ipapaliwanag ko sa'yo habang pumupunta tayo doon, dali, pasalamatan mo ako dahil sa anak mo. Paano mo nalaman na buntis ako? Syempre, ano pa ba ang kwenta ng bunganga ni Clara, alam mo naman yun, basta baba ka na dito. Nag-iingat na nagmamadali si Sofia sa pagbaba sa kondo, pumasok agad siya sa loob ng sasakyan ni Adrian. Bakit ba, ano bang problema ng time na nasa barko kayo? Planado na yun na atakihin si Hansel, at alam mo ba kung sino nagpalagay ng proteksyon sa kanya, at ni-request ka talaga niya si Hansel, kilalang kilala ka niya, at bago yun magkaaway sila ni Annika dahil nakita nitong may kahalikang lalaki, at sinabi na ni Annika, narinig ni Hansel noong panahon na iyon ang sinabi ni Annika sa lalaking ito na pera lang ang kailangan nila kay Hansel, tapos didipathin o iiwan niya ito pag nakuha ng gusto, kaya kinansel ni na Hansel ang kasal nila ni Annika. Kaya alam mo naman na wala pang naalala si Hansel panghabang buhay na desisyon na ito, kaya ito lang sigurong matutulong ko sa'yo at sa future ng anak nyo. Pagpapaliwanag ni Adrian na ikinalaki, umitngit ang galit at puot sa puso ni Sofia. Kaya pala triggered na triggered ang babae sa kanya. Sa kabilang banda naman ay si Hansel na hindi mapakali nakatingin kay Father Michael, parang may mali talaga sa inaya. Kahit hinahawakan na siya ni Annika sa braso, pinapakalma siya. Laging lumilingon si Hansel sa pinto ng simbahan, parang may inaabangan. Sa banda naman ng dalaga ay nung nasa simbahan na sila ay binuksan niya ito at wala ng tao, bumalik siya sa loob ng sasakyan ni Adrian na naluluma na at umiiyak. Tapos na atang kasal, huli na tayo, huwag kang magagalit sa akin, buntis, hamali ang simbahan na pinuntahan natin, kabilang Villa pala yun, akala ko dito, sorry. Paghihingi nito ng patawad, pero huli na nabatukan na siya ni Sofia ng malakas kaya napadaing ito at nagmamaktol. Pasensya na nga, sorry na, okay, pasok, sayang lang pala ang luha niya. Bekhay na lalaking ito. Parang gusto nitong tirisin si Inis, nang hindi niya na nakayanan ay kinurot niya na sobrang napakadiinste, masakit, may naglilikha mo ba ko, babae? Umiling lang si Sofia at tumawa, baka kasi magiging pangit ang anak nila ni Hansel pag siya ang nilihak na si Hansel. Itong sandali dumating na sila sa isang sahan. Ito na ba yun? Sure na ba ito? Paninigurado ng dalaga. Baka kasi mali na naman at masayang ang iyak niya. Oo na talaga, sige na, baka kissing the bride na nagmamadali naman siya, wala naman ang guard sa labas. Galing sa labas naririnig niya ang ingay sa loob, binuksan agad ito ni Sofia, sabay sigaw ng itigil ang kasal. Napatingin ang lahat sa dalaga, sabay ng ikakasal na si Anek at Hansel. Parang may nabuhay sa puso ni Hansel and nakatingin sa babae. Unti-unting lumakad si Sofia sa aisle. Nasa barko tayo noon, ikaw ang misyon ko na protektahan, alam kong kilala mo ako kasi ako ang pinili mong pamrotekta, sawi ni Sofia. Doon naman parang may sumulpot na alaala sa utak ni Hansel. Nasa isang office siya, kausap ang kaibigan ng ate ni Hansel na si Adrian. Nagpatigas siya tungkol kay anak sa lalaki niya at saka sa babaeng nakabangga ni Hansel sa Italia. Ewan niya ba, hindi mawala sa isip niya, pinirit siya ng Mr. Ocampo at daddy niya na ikasal kahit ayaw niya para daw sa negosyo. Nung una wala lang sa kanya, pero nung narinig ito ang sinabi ni Annika sa lalaki niya, bigla siyang natakot para sa sarili. Napatingin ang binata kay Annika na nahihiya siguro sa utak nito, nakakaalala siya, unti-unti siyang umatras palayo sa direksyon ni Annika. Bigla tayong inambush ng tauhan ng lalaki ng babaeng iyan, sigaw ni Sofia sabay turo kay Annika. Mas namutla ang babae at pilit na umiling sa mga tao sa paligid. Lived in nationwide ang record sa isang newscaster na nasa simbahan din. Nabagok ulo mo, nakatakas tayo, ilang araw tayong walang malay sa isla, inalagaan tayo ni Grandma Rose at Grandpa Joe, isang buwan tayo naman lagi doon. Naiiyak na kwento ni Sofia sabay lapit kay Hansel. Habang nagkukwento ito, naaalala niya na umamin ng babae sa kanya na mahal siya nito, kaya pala laging tumitibok ng mabilis ang puso niya habang palihim niya itong tinitignan sa opisina. Mahal niya din pala ito, mawalan man siya ng alaala, pero ang pagmamahal niya sa babae ay hindi nawala. Palihim na umalis si Annika sa eksena, pero may nakaabang na pulis na dakip na din ang lalaki ni Annika na nagpa-ambush sa kanila sa barko. Ginawa lahat ng iyon ng organisasyon para sa tulong ni Sofia sa isang dekadang pagseserbisyo. Mahal na mahal pa rin kita, at ngayon hindi lang akong nagmamahal sa'yo kundi kami-kami ng anak mo. Humagulgol na si Georgina sa Galaxy na sabi na niya. Niyakap ni Hansel si Sofia. Kahit na nawala mayorya ko, hindi ka nawala sa puso ko, ni hindi ko nasagot ang pag-amin mo sa isla na mahal mo ako. Mahal na mahal din kita, Sofia. Father Michael, pwede pa po ba nating ituro ang kasal? Napabailang ang tingin ng lahat sa pari and tumango ito, unti-unting kumalas sa yakap si Sofia.
Sinong ikakasal tayong dalawa Sofia Alegre at magiging street Stanford ka na pumapayag ka bang ayent na natin ito sa kasalan agad-agad mahal kasi kita sagad na sagad, sabi nito sabay alis ng luha sa mukha ni Sofia sabay halik sa noo napat pa nga ang mga tao sa paligid sa sinabi niya. Pwede oo pumapayag ako magpakasalsaw. Napatalon agad sa saya si Hansel kaya napatawa naman ulit ang mga tao sa paligid parang nawala bigla sa eksena si Anika na tuloy ang kas masayang masaya ang dalawa hindi pa daw prepared si Sofia pero maganda na siya sabi ni Hansel nasa reception na sila isinasayaw ni Hansel ang may bahay niya na si Sofia Alegre Stanford ma'am aling ko kayo ng anak natin hanggang sa huling hininga ko mahal na mahal kita love parang sisabog ang puso ni Sofia sa tuwa sabi nga nila sa kabila ng kapaitan merong kaligayahan itong aming kwento kung paano namin pinaglaban ng aming relasyon ang kwentong ito ay nagtatapos na wakas.